Bumisita ako sa aking mga anak sa Antipolo na nagtatrabaho doon sa pabrika. At sa aking pagbisita, may nakilala akong isang tomboy, no? So, ang pakilala sa akin ng tomboy na to ay mabait siya, mabuti ang kanyang kalooban. Dahil sabi niya sa akin na kung hindi dahil sa kanya ay walang matitirahan yung anak ko at walang makakain. Dahil nga nag-away-away sila sa dating boarding house na tinutuluyan nito at para lang makaiwas sa gulo ay umalis na. Kasi ang dahilan, syempre nagpupundar, ang anak ko kilala ko yan. Mahilig yang magpundar. Parang ako yan pagkasahod, grocery, para sa mga stock. Tapos, yung kahit wala nang matira, basta bayad ang lahat ng mga pagkakautang, bayad ang lahat ng dapat bayaran. Kaya ayun, nag-stock siya. At dahil sa boarding house, 4 silang magkakasama, yung stock ng anak ko, mabilis na nauubos. At pagka wala ng stock yung anak ko, parang kawawa na, wala nang makain. Nakakaawa. Kaya, so, sa madaling salita, umalis yung anak ko sa ganung comfort zone. Humanap siya ng malilipatan. At yun nga, may nagsuggest sa kanya na dito sa napuntahan ko, dito siya lumipat. At sabi nga ng tomboy ay pinahiram daw niya lahat yung mga gamit sa anak ko. Pinahiram ng kaldero, takuri, basta yung mga importanteng gamit. Tapos binigyan ng pagkain. At nakita ko rin naman iyon, ganon. Pero hindi palagi. Kapag umuwi lang siya sa bahay niya, siguro isang araw ganon, isang gabi, mga ganon lang naman. Hindi palagi. At yun ay tuwing katapusan lang kasi nga, siya yung kumukuha ng upa doon sa inuupahan ng anak ko sa ngayon. Yun. Kaya ang isip ko, isa siya sa may-ari or kasosyo siya ng may-ari. That time, siguro mga pangatlong araw ko na dun sa bagong tinutuluyan ng anak ko, ay na-meet ko naman yung tunay na may-ari. Itatago na lang natin siya sa pangalang Lenny. Guys, itong kwento ko sa inyo, true story to Sana makapulot kayo ng aral. At wag nating gawin ito. Yung mga hindi magagandang bagay, yung nakakasama sa kapwa, wag nating gayahin. So ituloy ko lang guys. So nakilala ko si Lenny. Siya pala yung tunay na may-ari. Sa unang pagmimit namin, nakagaanan ko siya ng loob. At ganun din siya sa akin. First time meet namin, yung naipost ko sa aking isang account, sa aking reels, kung mamarapatin ni YouTube na sabihin ko yon, sana ay marapatin nga na may nagbigay sa akin ng kiat-kiat. Yun yung time na na-meet ko si Lenny, yung tunay na nagmamay-ari ng bahay. Pero mo, first time mong na-meet yung tao, bigyan mo ng kiat-kiat to you, di ba? Nangungupahan ka lang naman sa bahay ko, kumbaga sa property ko, parang ganun. Pero dahil nga nakita niya, nakagaanan niya ako ng loob, imbes siguro yung kiat-kiat na yun ay para doon sa tomboy, ay sa akin na naibigay. May nagsabi or nilid siya ng Holy Spirit na bigyan ako, gano'n, kasi mabait naman akong tao. Pag ako binigyan, doble ang ibibigay ko. Parang gano'n, nilid siya. So, sabi na lang niya sa akin, wag na lang daw ako maingay. So, tinanggap ko yung kiat-kiat, pinost ko pa nga Tapos, second time, yun, nag-meet kami. At Bisaya siya, Bisaya. Ako naman, ang inyong lingkod guys ay Bisaya din ang pinagmulan. Ang aking ina ay taga Masbate, Placer, no?
Shout out po sa mga taga Placer, Masbate, lalo na sa mga Rondina family po diyan. Harinawa ay makarating ito sa inyo na sa mga kapatid ng nanay ko na simula't mula pa namulat ako sa mundo ay hindi ko man lang na-meet. Mga Rondina family, ang pangalan po ng aking ina ay Maximina Iduyan Rondina. Maximina Rondina po yung kanyang surname. So, yun na nga. Pagkatapos, nagkagaanan kami ng loob, nagbiru-biruan kami, 'di ba? Sabi nga kapag Bisayang dako, pag Bisayang dako, ano bang tawag doon? Bisayang dako, siaw kaayo. Yan, siaw pod kaayo. Yan ibig sabihin, mahilig magpatawa. Sila yung mahilig magpatawa sa grupo, gumawa ng eksenang nakakatawa, magsalita, kumilos, ganon. Diyan nakikilala ang mga Bisaya sa pagiging madaldal at pagiging mapagpatawa. Kaya yun yung sinasabi nilang siaw kaayo. So yun, sumunod nun, siyempre akala ko yun yung una't huli, pagkikita namin ng may-ari ng bahay na yun. Kasi si Tomboy nga ang naniningil kada katapusan, naniningil sa tubig, ilaw, at saka sa upa sa bahay. So the other day, 3 days lang siguro, 4 days, bumalik na naman siya sa akin. Si Lenny, yung may-ari ng bahay. At that time, ang pasalubong naman niya ay tinapay. Di ba? Talagang lagi siya may pasalubong sa akin. Sa akin niya na talaga yun inilaan. At binili pa nga niya sa isang kilalang grocery store. So, yung binigay niya sa akin yung tinapay, tapos kwentuhan kami uli, kwentuhan. Sa mga panahong iyon, may naramdaman ako, pero hindi ko inaano sa sarili ko. Nararamdaman kong parang nagsiselo si Tomboy, nagpaparinig na siya, nagpaparamdam. Pero iniisip ko, baka mali lang ako ng hinala. Kasi akala ko kung magkaano-ano sila eh. Akala ko may relasyon sila or sosyo nga sila o sila yung baka hati sila doon sa pagmamayari ng inuupahan ng anak ko. So ito na. At umuwi nga ako dito, no? Umuwi ako dito, bumalik ako ng Quezon, umuwi ako. Iniwan ko uli yung mga anak ko nagtatrabaho doon sa Antipolo, doon sa boarding house. At muli, nakabalik ako noong February 26. Gusto ko sanang isorpresa yung birthday ng anak ko. Birthday ng anak ko eh, yung anak kong pang-apat. Yung anak kong naging kanang paa, naging kanang kamay ko. Nung tumulong sa akin mula sa kanyang pagkabata ay maaga niyang tinayuan ng pagiging ama as kuya ng kanyang mga kapatid. Kasi higit para sa kaalaman ninyong lahat ay may asawa ko, unang asawa ko namatay. Tapos ang pangalawa ay pinakulong ko, 6 ang anak ko doon. At kung susundin yung mga anak ko doon sa 6, doon sa pangalawang asawa ko, itong anak kong ito na nag-birthday noong February 26 ay pangalawa. So, sa pang-apat siya dahil may 2 akong anak sa una kong asawang namatay. At yung papa nitong 6 ay pinakulong ko nga. Basta, battered wife ako, sabihin na natin. Pero tayo mga nanay, kahit tayo saktan, batuhin ng kung ano-ano, kaya nating tiisin yan eh. Pero pag yung anak na natin na sinaktan, di ba? Lumalabas yung kakaibang lakas natin. Hindi natin alam kung saan natin nakuha, hiniram. Yung mga ganong kakaibang lakas, basta nakakagawa tayo ng karapat-dapat. Na kapag matino tayo, kahit nasasaktan na tayo, basta nagmamahal tayo, okay lang, no? Pero pag yung anak na natin ang nasaktan, walang okay, walang sinisino. Totoo yan kasi napatunayan ko sa sarili ko. At yun nga, sinorpress ko siya February 26, kahit busy kami sa event. Imagine nyo yun guys, 9:00 pa lang ng umaga, nasa galaan na kami, ng salita ng Diyos sa mga nanay na hawak namin. Mula
mula dito sa Mahaba, sa Tignuan, papuntang Kapalong, akyat ng Tanawan. Bundok yan guys ha, bundok, ilog, dagat ang pinupuntahan namin ha. So natapos kami 2:00 ng hapon. So mula dito sa Tignuan, bumiyahe pa ako ng Real para magpaalam doon sa isa kong anak. Yung anak ko sa una kong asawa. Yung pangalawa, yung babae, parang bunso ko doon sa una. Nagpaalam muna ako doon. At syempre, tinuruan ko siyang magtanim para sa kanyang mga kapatid, mga half-brother and sister. Hiningan ko siya yung mag-sponsor sa cake ng kanyang kapatid. So, di naman sila nagdamot kasi mana sila sa akin talaga mapagbigay pagka oras ng pangangailangan. So, binigyan ako ng pambili ng cake kasi hindi na siya makalabas dahil nasa trabaho. So, yung pambili ng cake na yun nga, at February 26, alas 5 na ako ng hapon, nakasakay dito mula sa Tignuan, papuntang Antipolo. So, dumating ako doon, alas 4 lang siguro, mga alas 4 lang siguro, alas 5. Basta dumating ako doon, alas 7 na eh. Alas 7:30 na, kumbaga alas 8 na. Kaya dali-dali ako kasi syempre magluluto pa ako ng pansit. That time pang umaga yung anak ko, kaya gabi ang uwi niya. Ni-expect ko alas 7 ng gabi ay uuwi na siya. Pero alas 8 na, wala pa. Kasi dumaan pala doon sa isang katrabaho niya at binigyan siya kahit papano, sinelebrate yung kanyang birthday sa makakaya lang nilang maibigay, ganun. So, nakapagluto pa ako ng pansit, naayos ko, gusto ko surprisein yung anak ko kasi deserve naman niya yon, yung maging masaya sa araw ng birthday niya. So, yun, nakapag-ayos ako sa dingding ng konting pagbati, yung happy 21 birthday mahal ko, ganun. Tapos nakapagluto na tayo ng pansit na nung dumating siya. So feel na feel niya, nagulat siya, hindi niya alam kung naiiyak siya sa tuwa. Tapos maya-maya nakita ko, nakatutok na lang siya sa cellphone at parang nai-stress, no? Buti na lang that time, lobat na yung cellphone niya, cellphone ko yung ginamit. Kaya nung nakikita kong parang nai-stress siya, parang nagagalit siya sa chatmate niya, hinihiram ko pa kahit sandali-sandali yung cellphone sa kanya. At pag hawak ko yung cellphone, may pumapasok na message, text, na parang naninira ng isang tao. At nung katagalan na parang sinisiraan niya pala si Lenny, yung tunay na may-ari ng bahay. At yun, nasakyan ko yung pag-uusap nila, kaya nai-stress yung anak ko. Parang nagagalit dun sa tunay na may-ari ng bahay kay Lenny. Kasi pinalabas ng tomboy na pinapalayas na yung dalawang anak ko ni Lenny doon sa bahay niya. At kunwari naman, at sinalo daw niya, kung hindi dahil daw sa kanya, wala na daw doon yung mga anak ko kasi nga pinapalayas daw ni Lenny. At yun nga, nakikita ko parang nagagalit na yung anak ko. So, alam niyo yung guys, yung damdamin ng isang ina na gusto mong isurprise yung anak mo. Gusto mo maging masaya sa araw ng birthday niya. Pero may taong naninira ng moment niya. Yung binabad mood siya. Ano ang mararamdaman mo bilang isang ina guys? Mali ba ako sa naramdaman ko? Kasi moment namin yun ng anak ko eh. Dapat masaya kami. Dapat ina-appreciate ng anak ko yung ginawa ko na kahit pagod ako maghapon sa event, sa gawain, sa mga activities namin, ay nag-effort akong bumiyahe kahit gabi na. Makaabot lang ako, mabati ko lang siya sa tamang oras ng kanyang kaarawan. Tapos sisirain lang ng ibang tao. So, yun guys, nung gabing yun, nagkaroon din ako ng kakaibang damdamin, nagalit ako, nakaramdam ako ng galit. Tapos kinaumagahan,
Kita ko naman maagang bumangon uli yung anak ko, pumasok sa trabaho nang walang sinasabi sa akin, walang kung ano-ano. Pero dahil nga dun sa mga text na yon, meron na akong alam. So, nung malaman siguro ni Lenny na muli ay dumating ako, binisita ko yung aking mga anak, pumunta siya uli doon ng araw na yon. Pero nung umagang iyon, yung isa kong anak ay nag-aasikaso pa lang ng mga requirements niya. Magpapa-x-ray siya nung araw na yon. Pero sabi nga niya, bukas na lang daw. At yung araw na yun ay mamahinga daw muna ako at pagod daw ako sa biyahe. Pero sabi ko, hindi. Bumangon ka at mag-almusal tayo. Tayo aalis, sabi kong ganyan. Alis tayo, maghanap tayo ng trabaho mo. At saka ng bahay na malilipatan nyo. Ayoko nang nandito. Umuupa kayo dito sa bahay, nagbabayad kayo. Tapos naiipit kayo sa problema nila. Sabi kong ganyan. Doon sana kong yun. Tara, magbihis. Dito na, nag-almusal kami. Tapos, tamang-tama lang, katatapos namin mag-almusal, dumating si Lenny. Di syempre, dahil dun sa, kong chat niya sa anak ko, text sa anak ko nung tomboy, kinausap ko ng one-on-one si Lenny, yung tunay na may-ari. Kasi, total nakagaanan ko naman ng loob. Inalam ko talaga yung totoo. Sinabi ko sa kanya, tinanong ko siya, totoo ba, Lenny, na gusto mong palayasin yung mga anak ko? Na kung di dahil kay Tomboy, ay pinalayas mo na yung mga anak ko, wala na sila dito. Alam nyo, nakita ko sa reaksyon ni Lenny, parang namula siya, na mangiyak-ngiyak, halos tumulo yung luha niya. Sabi niya, hindi totoo yun, baligtad. Siya yung gustong palayasin ng mga bata. At ako yung umaano na sabi ko, kung ayaw niya dyan sa taas yung mga bata, kung naiingayan siya, dito na lang sa baba, kaya nga daw pinababa niya. Pero hindi totoong siya ang papalayas. Inaalala nga daw niya yung anak ko kasi kahit papano nakakatulong doon sa pagre-repair ng kanyang mga tubig na tumatagas. Ang laki ng binabayaran niya. Hindi daw totoong ganun. So, yun. At least, parang nahimasmasan ako. Yung sama ng loob na naramdaman ko kay Lenny dahil sa paninira ng tomboy, napalitan ng awa. Nahawa din ako. So, sabi ko, eksakto, buti dumating ka kasi pagkatapos nito mag-almusal, aalis kami. Maghahanap kami ng tirahan. Kung ayaw mo mga anak mo, kung ayaw mo ang mga anak ko dito, ano bang inaayaw mo, nagbabayad naman. Ganyan. Yun, talagang hiyang-hiya si Lenny. Nangingiyak na siya. Hindi totoo yan. Ako yung nagtatanggol sa mga bata, si Tomboy ang gustong magpalayas. Yung sama nga ng loob ko, gaya ng nasabi ko, sama ng loob ko kay Lenny ay napalitan ng awa. So, ito palang Tomboy ay kinaawaan lang ni Lenny noon. Umuupa ito sa kanya na may kasamang asawa, babae. Tapos binubugbog daw yung babae. So iniwan itong tomboy. Tapos nung iwan ito ng tomboy, iwan yung tomboy dun sa boarding house ni Lenny, nakiusap itong tomboy kay Lenny na doon na muna tumira at tutulong-tulong na lang habang walang trabaho, tutulong-tulong na lang sa pagpipinishing, pag-aayos-ayos, pagpipintura. Kasi may alam naman, tomboy, kumbaga, pag-aayos-ayos ng mga barang CR, kung ano mga sira. So, si Lenny ang tunay na may mabuting puso. Kinupkup niya yung tomboy. Pinatiran niya doon ng walang bayad. Basta pinapaksiyuan lang niyang, halimbawa pag may nabagong room na nagawa, pipinishing niya, lalagyan niya ng boundary o kaya yung CR ganun, kabitan niya, tapos pipinturahan niya, yun yung trabaho niya. Pero sa loob-loob pala ng tomboy, ang akala niya kasi umabot ng 4 na taon, guys ha, almost 3 or 4 years ang pagkasabi sa akin ni Lenny na doon umuupa nga yung tomboy na yun nang walang bayad, libre lahat, tubig, ilaw, pati yung yun nga, kuryente niya. No, hindi niya sinisingil dahil nakakatulong naman daw nga sa kanya. Ganong kabuti ang puso niya. Pero itong tomboy pala, nami-misinterpret niya. Parang niligaw-ligawan niya si Lenny. Feeling niya may relasyon sila ni Lenny. O parang sabihin na natin, sabi nga ni Lenny, sabihin na natin may relasyon kami. Pero may asawa ako, sabi ni Lenny.
Tangkad nga yung asawa ko, sabi niya, kung malaman nga yung ganyan, di ba ka bitbitin lang yan. Kasi yung tomboy, hindi naman sa paninira, no? Hindi naman sa ano, yung tomboy ay walang tsura. Bungi pa nga may edad na, maliit, no? Talagang, kumbaga, ginamit niya lang yung kwarisma niya. Ano, kwarisma ba yung karisma? Yung sabi nga ni Lenny ay para siyang ginayuma. Yun, ginayuma siya na hindi siya nakatutol, pumayag siya na magkaroon sila ng relasyon. Kasi ang purpose naman ni Lenny is nakakatulong naman yung tao. Hindi naman sila nagsasama. Pumupunta lang siya paminsan-minsan, isang beses nga sa isang buwan, ganun. Pero nung isang buwan ako nandoon, ilang beses siyang bumisita dahil nga natutuwa siya sa akin. Nakagaanan niya ako ng loob na yun na yung sinimula na selos si Tomboy. At si Tomboy ay nagsiselos na pala sa anak ko. Guys, ako bilang isang ina, ibang selos ito. Hindi ito yung selos na love triangle, ganon, third party, hindi. Nagsiselos si Tomboy kasi yun yung sinasabi ko sa inyo nung una pa lang na naramdaman ko, yung pagkahulog agad ng loob ni Lenny sa akin, ay parang naano na ni Tomboy na maiit sa pera na siya. Yung magiging huyo na siya kay Lenny kasi may bago na siyang nakakakwentuhan o nakakahulugan ng loob. Ako nga yun at saka yung mga anak ko. Kasi yung mga anak ko naman, ang talagang tinuro ko sa mga anak ko, kahit umuupa kayo, bilang respeto at pagbabalik ng kabaitan. Kung may nakita kayong sirang tubo, butas na hose, mga ganun, kung kaya nyo gagawin nyo na. Huwag nyo at huwag nyo sisingilin. Hayaan nyo lang kasi babalik din yan sa inyo. Sabi ko sa mga anak ko, yun ang itinatanim ko. Ang pala itong Tomboy, nami-misinterpret niya na lahat ng ginagawa ng anak ko. Piling niya, inaagawan na siya ng ano bang tawag doon, inaagawan na siya ng papel na yung dating kanyang ginagawa. Yung ginagawa naman niya ay palpak. Hindi sa guys, babae pa rin siya, maliit at walang lakas. Kasi yung lakas ng isang bata, di ba? Ilang beses nga niya ni-repair yung tubo, nakikita ko ang tagas ng tubig. Ang mahal-mahal pa naman ng tubig sa Antipolo. 100 pesos per cubic. Tapos minsan, hindi naman gumagamit yung anak ko, umaandar yung metro ng tubig. Walang gumagamit. At pag gumamit yung anak ko, nagbukas, malakas pa ihi ng aso. Totoo yan guys, nag-iipon kami yung isang pitchel na inumin, ilang minuto bago mapuno yun. Imagine niyo kung gaano. At mabilis ang takbo ng metro ng tubig. Tas ayaw niyang pakialaman ng anak ko, wag daw makialam ang anak ko. Doon ko nahuli nung sinabi ko sa anak ko, anak, ang lakas ng tubig mo. Malaking babayaran mo niya. Sabi ko, tumatagas yung tubig, walang pumapasok sa iyo. Natatapon lang. Ayusin mo na. Ayaw pakialaman ng anak ko kasi tinakot na pala siya ng Tomboy. Sinabihan na siya, huwag kang makikialam dyan. Ako lang may karapatan dyan. Di sabi ko, parang nalito ngayon ng anak ko. Parang gusto pang magalit sa akin ng anak ko dahil masyado ako na yung nakikialam. Yung sa akin tutunay, pakikisama, respeto, pagbabalik bilang pagmamabuting loob sa kapwa, di ba? Pero itinanim niya pala sa anak ko, huwag kang makikialam dyan, wala kang pakialam dyan, ako ang may, dyan. Pero sinabi ko naman sa anak ko, anak, bilang respeto, gawin mo yan, ganito, ganyan. Yung parang naipit ang anak ko. Tapos yung naisip ko, na-realize ko, hindi pala dapat ganun. Kung sinabihan na yung anak ko, ay siya, go. Kaso nga lang, syempre yung anak ko rin yung magsasakripisyo, magbayad ng malaking tubig. Imagine nyo guys, isang buwan, 2,000 tubig lang. Papayag kayo nun. Tapos ang paglabas ng tubig ay halos malakas pa yung ihi ng aso, mag-iipon ka ng isang pitsil, mga ilang minuto bago, 15 minutes siguro bago mapuno. Imagine niyo yun, tapos 1,000 ang babayaran, maglalaba ka. Gusto mo maglaba, hindi ka makaipon dahil mas marami pa yung tumatagas, tapos ayaw pagalaw ng Tomboy. Nung pinilit kong ipagalaw sa anak ko, ipaayos,
na pinaunawa ko sa kanya na siya yung magagastusan, siya rin yung magbabayad ng mahal. Alam nyo, ang ginawa naman ng tomboy sa anak ko, sinabi, ay ako nang bahala sa tubig mo. Huwag mo na lang sabihin kay Lenny, sige ako nang bahala. Yung parang ganun, yung hunyango siya. Hunyango, yung mabilis magpalit ng anyo. Yung magaling gumaya ng kulay, ng pag nakakapit sa kulay brown, brown din yung kulay niya. Pag nakakapit sa kulay green din yung kulay niya. Ganun siya. Oh, di syempre, ito namang anak ko, bata, naniwala naman na pinagtanggol siya ni Tomboy para hindi sila paalisin doon, na sagot ni Tomboy yung tubig. Tapos yun nga, nung kinausap ko si Lenny, umiyak si Lenny at nakikiusap siya sa akin, Day, wag ka Day umalis. Parang awa mo na, ang tagal kong nag-pray na sana magkaroon ng mabait na borders yung makakatulong sa akin papano. At ito na yung answer prayer, kayo na, sabi sa akin. Di syempre ako naman, mabilis din naman akong mabagbagang kalooban. Na-touch din ako, mangyak-ngyak ako, ganun. Pero sabi ko, bakit ganun? Umuupa kami dito kasi umuupa yung mga anak ko, nagbabayad. Pero bakit naiipit sa relasyon nyo? Ano bang meron kayo? Yun, so yun nga, pinagtapat niya na yung tomboy na yun ay tinulungan niya lang at nakitira lang sa kanya ng how many years? 4 years, 3 or 4 years ang sabi ni Lenny ha. Pero ang sabi naman ng tomboy, 10 taon na raw sila. Oh, 10 taon na raw silang may relasyon. Ako mismo, halos 1 buwan ako doon nagbakasyon. Nakikita ko si Lenny pag bumisita doon, makikipagkwentuhan lang sa akin ng konti, aalis na. Oh, tapos may iuutos lang sa kanya. Inano siya ni Lenny dahil napapakinabangan siya. Pero yung ginawa sa kanya ni Lenny, na misinterpret niya, feeling niya, kanila na ni Lenny yung boarding house. Siya na yung may-ari. At yung mga upa, bayad ng anak ko, hindi niya na binibigay kay Lenny. Yun, nagkalinisan, nagkaayusan ng lahat. At nung 29 nga, ay kailangan kong bumalik dito dahil meron kaming activities naman, yung every Saturday routine namin, yung 100 mga batang beneficiary na hawak namin ay may Bible school at iba yung pang umaga, iba yung pang gabi, kami yung nagluluto, kaya kailangan kong umuwi uli. Iniwan ko sila sa ganung sitwasyon pero pinanghawakan ko yung pakiusap ni Lenny na wag nang aalis yung mga bata. So, bago ako umalis, nagbitaw naman ako ng pangako kay Lenny. Sabi ko, okay, sige, maaasahan mo, hindi na kami aalis dito, hindi ko na paalisin yung mga bata. So, yung tomboy naman, nung time na yung paalis ako, ng araw na yun, lasing, nagwala-wala, naghamon-hamon. Pero hindi kami ang hinahamon. May isang tao siyang kinakagalit na nagsusumbong daw lagi kay Lenny. Yung sa kabila naman, na kung magpapakita daw sa kanya ay talaga daw, hindi niya alam kung ano magagawa niya, lasing. Tapos, that time, dumating na naman si Lenny. Bumalik. Kasi nung umalis nga na nangako ako na bumalik siya. Pagbalik niya, nagpang-abot sila ng tomboy. Pinagpapasalamat ko rin na nagpang-abot sila para nakita namin yung totoo, lumabas yung totoo. No, na talagang sinabi ko kay Lenny na gusto kong marinig sa iyo na tama ka. Kaya sinabi niya kay tomboy, naawa ako sa iyo, pinatuloy kita dito. Pero anong sinabi mo? Kung anong pinag-aano mo, sinisiraan mo ko ng na malandi ako, pumatol ako sa iyo, ganun. Tapos yung mga upan ng mga bata, hindi mo binibigay sa akin yun. Nung marinig yun ng anak ko, nung malaman yun ng anak ko, nanlumo siya, nanghina siya. At ang nabanggit niya sa akin, alam niyo guys, sabi niya, Mama, ilang buwan na ako dito. Ganun na rin yung buwang pinaniwala ako ni Tomboy na mabuting tao siya at si Ate Lenny ang masama. Pinaikot kami ni Tomboy, pinaniwala niya kami sa ganun. Kaya sabi pa nung anak ko, mula ngayon wala na akong respeto sa kanya. Anuhan ko na siya. Pero sabi ko, kailangan nyo pa rin rumespeto sa matatanda. Basta wag lang kayong kakantiin. Kasi that time, ng araw na iyon, nang magkaliwanagan sila, tinutukan ng patalim ni Tomboy si Lolit eh. Buti lumapit yung anak ko at inawat. Anong laban ng anak ko pag pinatulan yun? Tapos lasing na si Tomboy, wala na sa sarili, na nilalamon na ng inggit, ng selos, ng pagiging self-pity niya, na misinterpret niya, hindi niya alam, mga borders kami, sa amin kumikita siya, kung magkakusyuman sila. Kaso iniisip niya, kaagaw kami, kakumpetensya kami sa pagmamahal ni Lenny.
So, yun, that time, lalong napamahal sa akin si Lenny dahil nakita namin na agrabyado siya talaga. Ginamit siya ng tomboy. At gusto nang angkinin yung boarding house at siya na yung kumukuha ng mga upa sa bahay. Hindi na binibigay kay Lenny. Yun, sinabi lahat ni Lenny sa amin ng totoo. Tapos nung time na inawat naman ng anak ko, no, tinutukan talaga ng patalim si Lenny. Naku, kung sa akin yung guys, sa inyo guys, papayag kayo ng ganon? Sa sarili mong pamamahay, sa loob ng lupain mo, tutukan ka ng ganon, pinapatira mo lang ng libre ang tira, libre ang tubig, libre ang ilaw, tapos tututukan ka ng ganon. Ay, kung sa akin yung guys, kung naagaw ko yon, sa kanya ko itatarak, ibabaon yun eh. Ganon eh, pero ang bait ni Lenny. Talagang napaupo lang siya, parang nanghina, tapos inawat nga nung anak ko, sabi na lang niya dun sa tomboy, oh, hindi ka nahiya sa bata. Yun. Iyak na ng iyak yung tomboy, iyak na ng iyak, nag-release, nagkulong ng kwarto, pinabayaan ng ano. Tapos, di bumaba si Lenny, nag-uusap kami uli. Bumaba na naman yung tomboy, siguro tapos ng kaiyak, nagsawa. Bumaba naman yung tomboy, nagsimula na naman ng gulo, ingay-ingay. Yung anak ko naman may pinuntahan na, kami dalawa na lang ni Lenny at ako. Ang nasa kwarto na yun, sa bahay na yun na inuupahan namin. Lulusubin ni tomboy si Lenny sa loob. Alam nyo, yung tomboy na yun, ay pinitsirahan ko. Parang binitbit ko lang siya. Parang pakiramdam ko sa kanya, manikid lang. Parang mukha siyang tao pero walang mga laman loob. Ganun siya kagaan sa akin. At sabi ko, kung siya'y pumalag o nagalit man lang ng konti, mainis man lang ng konti, ihulog ko siya talaga. Bangin nun eh, malalim, na semento maliliit na daan. Manghihiram siya ng mukha sa aso. Pero purihin ng Diyos, dahil nilayo niya ako sa ganun. Hindi hinayaan ni Lord na magkasala tayo, mabuyo yung ating pagkatao sa isang taong walang kwenta. Hindi siya pumalag, guys. Umalis na lang siya, lumabas siya. Sabi ko, wag ganun, wag mo pakikialaman yan. Nandito sa loob ng bahay namin. Umuupa kami dito, bayad to, ginanong ko na lang. Tapos umalis yung tomboy, doon niya nakitang pati ako kakampi na. Pati ako kakampi na ni Lenny. Dahil alam ko na ang lahat pinagtapat na sa akin ni Lenny. O sino ba naman ako para hindi maniwalat na lamang ko rin nakita ko ang totoo. 'Di ba? Mabait siya pero may purpose siya. Matulungin siya pero may purpose siya. Ginagamit niya. Ang galing niya magbaligtad, mag-psycho reverse ng tao. Yung kaya niyang pasamain yung tao sa ano. Pero alam niyo guys, isa lang natutunan ko sa pangyayaring ito. Gaano man kasama ang sinasabi ng tao sa iyo, talikuran, kapag mabuti ang puso mo, gagawa at gagawa ng daan ng Diyos para makilala ka kung sino ka talaga at para malinis, maayos ang iyong pagkatao. So, yun lang guys. Medyo napahaba na yung video ko. At kung nagustuhan mo ang video ko, nakaabot ka sa bahaging ito, huwag mo namang kalimutang i-like. At kung napadaan ka lang, bago ka pa lang nakarinig ng kwento kong ito, ang lahat ng kwento ko ay base sa tunay na pangyayari sa buhay ko, sa buhay namin ng mga anak ko, at ay pinipilit nating makapagbigay ng gintong aral, paalala, motivation, inspiration para sa mga tagapakinig. Ay huwag mo kalimutang mag-subscribe. Subscribe ka naman. At pindutin mo yung notification bell. Tapos piliin mo yung all. Para pag may bago akong video, mapapanood mo na siya kaagad. Makikita na, lalabas na yan sa iyong notification. Or pagbukas mo ng YouTube, ay makikita mo na yung aking video. So, salamat guys sa matyagang panunood at pakikinig. Thanks for watching. Have a nice day. God bless everyone. At gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, simula ng araw, nang may ngiti sa labi. Bye! Have a nice day! See you on my next video.